Hi guys, for today's video, itakil naman natin yung 5 signs na nasa mabuting amo ka kung ikaw ay isang domestic helper dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Before anything else, ako nga pala si Angie and I have been a domestic helper in Saudi for 5 years. At itong mga signs na to is base sa experiences ko at saka sa experiences ng mga kaibigan ko na nakilala ko dito sa Saudi, mga iba-ibang lahi. African, Ethiopian, Indo, at saka Kabayan. Itong mga signs na to is base sa mga experience namin at saka sa mga nakikita ko rin sa social media. Kung ikukumpara, masasabi kong yung 5 signs na to yung mga legit na sign, lalo kung bago ka. Masasabi mo na mabuti yung amo mo pag ito yung naranasan mo sa loob ng 1 year na bago ka. Unang-una na doon, pag tinuturing ka nilang pamilya. Yung nagki-care sila sa'yo, kung meron kang sakit, ayan, papahingahin ka, o kaya bibigyan ka ng maayos na gamot, pagkain, ganyan. Kung nagki-care sila sa'yo, kung meron kang pinagdadaan ng problema, kung problema man yan sa Pinas, yung bang papayuhan ka, pagdarasal ka. Ako kasi naranasan ko na nung one time, nung nakita ko ng amo kong babae na magayong mata ko. Sabi niya, bakit? Anong problema? May sakit ka ba? Sabi niya gano'n sa akin, nag-alala siya. Sabi ko, kasi yung papa ko sa Pilipinas, may problema doon sa Pilipinas. May naging problema doon sa bahay namin. Tapos ayun, nakita niya akong magayong mata ko. Sabi niya, hinawakan ako sa ulo, nagdasal-dasal. Tapos sabi niya, parang siya mustra siya ng mga dasal-dasal, ganyan-ganyan. Parang prinay over ako. Tapos, ayun, from then on, ako sa kanya na, kinakamusta niya sa akin yung anak ko. Kumusta anak mo, ganyan-ganyan. Ako, iba mga magulang mo, wala bang problema sa inyo? Kasi nagkikare siya sa akin. Kasi kung sakasakali man, na ikaw ay may pagdadaanan ka sa Pilipinas at hindi konektado dito, apektado yung gawa mo apektado yung pagtatrabaho mo, 'di ba? Kapag meron kang malalim iniisip mo, masama loob mo, apektado yung trabaho mo dito. So si Madam laging simula nung nakita niya ako na namugto yung mata ko dahil sa never niya ako nakitang umiyak, pero yung namugto yung mata ko kasi iniisip ko nga yung mga nangyari sa Pilipinas sa pamilya ko. Lagi niya na akong chine-check time to time. Lalo kung tingin niya bad trip ako. Minsan sa laro ako bad trip, di niya alam. Sa laro sa ML. Tapos tatanungin niya ako, bakit anong problema? Problema ba sa pamilya mo? Ganito, ganyan. Sabi ko na lang di madam, alfi mushkila. Sabihin ko na lang gano'n, wala problema madam. Hindi ko kasi masabi, sa games ako bad trip. Pero nagkikare si madam sa akin, ramdam ko yun. Tapos, tinuring niya akong pamilya nung malapit na kasi akong umuwi. Dati kasi, 2 years ako sa kanila, tapos nag-extend ako ng another year kasi pinatapos ko yung bahay sa Pinas. And then, after nung 1 year na yon, binilihan na akong ticket, tapos nag-renew ako ng contract, nag-sign ako, tapos binilihan ako ng round trip ticket. Sabi niya sa akin, Bin, sabi niya ganun, ibig sabihin, anak kong babae. Sabi niya ganun sa akin, bumalik ka ha, sabi niya ganun. At saka, pag andun ka sa Pinas, mag-chat ka sa amin, time to time. Gusto ko makita yung bahay mo. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi niya, ka nga pala, sa ilang oras nga pala biyahe mo pa Pinas? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, madam, pag direct ako, 12 hours. 10 hours lang. Pero kasi pupunta pa akong Dubai. Mag-aantay ako doon ng 10 hours. Tapos, makakasakay na ako ng another plane, direkta na yun sa Pinas. Siguro lilipad siya ng 12 hours, sabi kong ganun. Sabi niya, ang tagal mo dun ang tagal mo dun uupo, sabi niya ganun. Teka, wait lang, sabi niya ganun, umalis, nagmamadali. Pagbalik, may dalang 10 SR. 10 real, magkano yun sa atin? Kung palagay natin 15 pesos yung palitan ngayon ng 1 real. 10 real yung binigay niya sa akin, 150 pesos. Sabi niya, bumili ka doon ng tubig mo habang nag-aantay ka. Bumili ka ako ng tubig sa Dubai. Habang nag-aantay na ako. Sabi ko, madam, syukran. Iniintindi ko, guys, kasi wala tong trabaho. Ang amo ko is mga senior na. Tapos, ang
Ang siste kasi ganito, ang amo kong lalaki is, ano na siya, retired na siya, senior citizen at retired. Umaasa na lang talaga sila sa pension ni Baba. Si Madam wala siyang aasahan. Wala siyang card, wala siyang sarili niyang pera. Yung anak niya lang na bunso ang may card, yung hindi pa nagtatrabaho. Tapos etong isa naman na pangalawa sa bunso, palaging na-aksidente yung kotse niya, kaya pag nakakaipon siya, napupunta lang din doon pampaayos. Kasi bangga ba, patyupi-upi. Yung ayun, naichika ko na sila sa inyo. Tapos ayun, taon-tawa ako noon na binigyan niya ako ng 10 SR. Parang last money niya na siguro yun, nahugot niya pa kung saan, binigay niya sa akin. Tapos sabi niya, doon ako naantig na tinawag ako Yabin. Sabi niya ganun, anak kong babae, parang ganun, mag-ingat ka sa flight mo, sabi niya ganun. Siya ala bumalik ka. Sabi ko, babalik ako madam. Sabi ko ganun, pumirma ako ng kontrata tsaka may isang salita naman ako. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, yung katulong ng, chinika niya pa yung katulong daw ng ano niya, kaibigan niya, na itim, na nagpa-round trip ticket din daw. Tapos, hindi bumalik, ang mahal-mahal daw ng ticket. Sabi ko, madam, hindi ko naman gagawin yun. Sabi ko ganun. Kung ayaw ko nang bumalik, sasabihin ko naman agad. Sabi niya, inshallah, alhamdulillah, hindi kwais. Sabi niya ganun. Ako, okay daw ako kausap, okay daw akong katulong, kaya nagtitiwala siya, ganyan. Tapos, second is, yung oras ng pahinga. Masasabi ko yung oras ng pahinga ko dito sa amo ko. Sobrang alwan. Lalo pag andito kami sa Riyadh, ha. Sobrang alwan kasi kapag natapos kami kumain, example, natatapos kami kumain 9:50 or 10, tapos na ako niyan sa lahat. Natapos na ako kumain, maglinis ng mga pinaglutuan. Pwede na ako umakyat or mag-cellphone ako dun sa baba, hindi na nila ako papakailaman. Or kung may uutos man sila, ayun lang, konti lang na kuha mo akong tubig, o kaya yung bang hindi na maraming trabaho kasi wala po akong batang binabantayan. Kapag tapos namin kumain, tapos na sila kumain, at na-servan ko na si Baba ng juice niya, yung natural juice niya na iaano mo yung orange, ipapakatasin mo dun sa machine. Pag na-serve ko na yun sa kanya, okay na, hindi na nila ako ginagambala. Mag-cellphone ka dyan or matulog ka na, walang problema. Minsan nga si Madam pa nag-aano sa akin pag nakikisagap kasi ako ng wifi sa hagdan, mas malakas kasi doon ako naglalaro ng ML. So si Madam, sinasabi niya, Angie, umakit ka na dun sa kwarto mo para makapahinga ka na. Kung gusto mo mag-cellphone, doon ka mag-cellphone sa taas, walang problema. Tapos sabihin ko lang, okay Madam, tayo, gaganon lang ako. Pero hindi naman ako umakyat. Kasi doon nga, malakas yung net May AFK ako pag umalis ako doon. Tapos ayun, oras ng pahinga ko. At dito is, nire-respeto nila yung privacy ko. Kapag nandito na ako sa loob ng kwarto, ayun yung third natin, yung privacy. Pag andito na ako sa loob ng kwarto, never na yan kumatok para sabihin na, bumangon ka dyan, magluto ka doon ng ganito, hindi pa kumakain si ganyan, or gusto namin kumain ng ganito. Hindi. Pag nakaalis na ako ng kusina at nandito na ako sa kwarto ko, kung ano man yung gusto nilang kainin, lutuin, hinahanap sa kusina, yung mga gamit-gamit doon, sila na nag-aano nun lahat. Never na akong ginambala. Pero kung urgent, anong one time, hindi nila mapagana yung automatic na, yung dikuryente na pressure cooker. Kasi, nung binili yun, ako na tumingin lahat sa manual, ako na yung araw-araw na gumagamit. So, etong dumating yung Ramadan, doon ako nagsalang nung sabaw. So, minumustra ko naman kay Madam araw-araw kung paano gamitin yun kasi pauwi na nga ako, mag-exit na ako. Sabi niya sa akin, videohan mo, G. Sabi niya, Angie, videohan mo kasi pag umalis ka, hindi ko alam to i-operate, hindi ko alam to pagganahin. Binibidyohan ko, sinisend ko sa kanya araw-araw sa WhatsApp. Tapos siya, hindi niya siguro magets-gets, pero may mga Arab yun, English tas Arab yung salita. Ewan ko kung bakit di niya magets-gets. Kaya sinisend ko rin sa isang anak niya dito sa bunso. Tapos, yun, nung one time na kumatok si Melik, sabi niya, Angie, are you awake? Sabi niya ganun muna sa WhatsApp. Tapos sabi ko, yes, why? Tapos sabi niya, okay, I will go up. Tapos yun, kumatok, pinagbuksan ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya,
nasalang ko na yung kanin, napindot ko na yung mga nandun sa video na pinasa mo sa akin. Sabi niya, bakit hindi pa nalabas yung timer? Sabi niya ganun, paano papalabasin daw yung time? Sabi ko, hindi yun agad-agad lalabas kapag hindi pa kumukulo yun sa loob. Mag-uumpisang magbilang yung time sa loob kapag, yung time ng machine, kapag kumukulo na yung ano sa loob. Doon na siya mag-uumpisang magbilang. Hindi kapag sinara mo lang yung lid, tsaka siya magbibilang agad. Kasi hindi pa mainit yung nasa loob eh. Sabi niya, okay na, nagets ko na. Tas ayun lang, yung time na ginambala nila ako dito, na nangatok ng ganun ka-urgent, pero the rest, wala. Hindi para mangatok sila mang-abala ng mga pang-personal nilang gustong hanapin dun sa kusina or gustong kainin. Wala rin kasi akong alagang bata. Pero dun sa iba na katulong na kasalamuha ko, hanggat gising yung bata, bawal ka matulog. Meron pa na may sarili siyang kwarto. Tapos yung kwarto niya is ganito katulad sa akin, ayan. May sampayan sa loob. Stock room yung kwarto niya. May sampayan sa loob. Ang sabi ng madam niya, bawal mong isarado yan kasi kapag gusto namin kumuha ng damit or may hinahanap kaming damit, madali namin ma-access. Kaso mo, pagpasok ng madam niya, bubuksan yung ilaw, kasunod yung mga bata, gigisingin siya kapag hindi makita yung damit. Wala siyang privacy. Kahit masama pakiramdam niya, kailangan niya bumangon, hanapin yung hinahanap na damit. At saka pahinga niya na lang yun. Minsan may mga tulog tayo na pag ginising ka, hindi ka na makakabalik sa tulog kahit anong pagod mo. Lalo kung madami kang iniisip. O kaya naman, may mga tulog tayo na dire-diretso talaga, yung hirap kang gisingin. Pero, pag kailangan ka nila, wala kang magagawa. 'Di ba? Gigisingin ka talaga. At kapag di ka nagising, sila pa yung galit. Kaya ang ginawa nung kakilala ko, bumili talaga siya ng padlock. Bahala na daw, magalit ang amo niya. Sinagot niya. Tapos minsan binapabayaan niya lang magdadadakdak. Ayun. Natapos niya naman yung kontrata niya. Pero hindi niya na binalikan. Kasi sobrang walang respeto sa'yo. Kahit man lang dun sana sa oras ng pahinga mo, bigyan ka ng sarili mo. Wala ka nang day off Iniisip ko minsan, wala ka nang day off. Sana yung pahinga mo na lang sa gabi, ibigay na sa'yo ng maayos. Hanggang makalabas ka ng kwarto, doon ka na nila utusan ng utusan. Pero hanggat nandiyan ka sa kwarto mo, ayun na lang sana yung ibigay nila sa yung oras mo sa sarili mo, diba? Pero wala. May mga katulong na hindi yung dinadana. So, napakaswerte ko pa rin. At thankful ako palagi kay Lord doon. Ayun. So, pang-apat is, maayos yung pagpapakain. Ayun, guys. Ito, diba nabanggit ko sa isang vlog ko, yung sahan na sinasabi ko sa inyong malalaking plato. Na kapag nasa TESDA ka, hindi naman dito is yung isa-isang, sa Pinoy kasi na pagkain is, 'di ba, kanya-kanya tayong plato. Lagayan natin ng kanin, tapos sasandok na lang tayo sa mga mangkok natin ng mga ulam, o kaya nang sa bukod-bukod na maliliit na platito, doon natin yung ulam, tapos tayo kakain, 'di ba? Dito po kasi is iba. Ito pong sample ng sahan nila. Sa ganito kalaking sahan, kasya na magsalo-salo ang 8 or 5 or 7, ganyan. 5, 7, 8 na lalaki. May mas maliit pa dito, pero sa bahay na to, ito yung pinakamalaki. Malaki talaga. Tapos dito na nila ilalagay yung kanin, ipapatong na dyan yung mga karne, tapos lalagyan ng mga greens o kaya ng mga nuts sa ibabaw, mga prinitong onions, mga pang design sa kanin, ganyan. Halo-halo na yan. Tapos sa gilid niyan ilalagay yung mga Pepsi, ilalagay yung mga salata sa gilid, mga maliliit na sahan. Minsan nasa disposable na maliliit na sahan ako ng sahan. Maliliit na lagayan, mangko, o kaya ng sahan din pala sa atin, no? Ay, hindi. Platito pala tawag sa atin. Dito pala yung sahan. Bobo. Tapos, ayun. Dito, ganun ang pagpapakain, ha? Sa Pilipinas, ang pagtitesda, yung table setting, tas magsasalita ka pa ng, can I bus out? Dito, wala pong ganun. Hindi po na-apply yung ganun. Pero kung mag-hotel ka, mag-work ka as hotel, domestic helper, or cleaner ka sa hotel,
ma-apply mo talaga yung inaral mo sa TESDA. Pero dito po sa bahay, lalo kung sa Middle East ka at dito sa Saudi Arabia, most common yung mga sa sahig sila, hindi, sa carpet sila, maglalatag ka ng Supra. Yung pinakita ko sa isang video ko na plastic siya na malaki, minsan may mga sizes din, tapos ilalatag mo yun, tapos dun na mag-assemble ng malaking sahan sa gitna, tapos papalibutan ng mga salad-salad sa gilid, mga dessert, ganyan, kutsara, tinidor sa gilid, mga tubig at saka juice, or Pepsi, or Miranda. Bebsi, tawag nila dito, Bebsi. As ayun, kapag ako kasi ang kadalasang nagluluto ng dinner namin, hindi man ako nagluluto ng pang sarili ko, pero ako nagluluto sa pangkalahatan. So, kapag nag-party-party, bago ko i-serve yung sahan nila sa mga supra nila sa sala, meron nang tinatabi sa akin si Madam. Hindi ako yung hindi ako yung nag-a-assemble nun. Tinutulungan ako ni Madam pagtapos ng lutuin yung pagkain. Si Madam naka-supervise sa akin na kung saan nilalagay yung mga ganito, kung paano paglagay ng mga karne, kasi gusto niya presentable. Kung ako yun, tataktak ko lang talaga yun dun, tapos isi-serve ko na. Pero pag si Madam, maraming ek-ek, maraming maghiwa ka ng carrots, lagay mo sa gilid, ganyan, mga palamuti, gusto niya ganun, kahit sila lang kakain. So, kapag luto na, nandyan na, pupunta na siya sa kusina, tapos papartihan niya na ako ng akin, tatabihan niya na ako ng sahan, sasabihin niya pa na, Angie, ito sa'yo ito sa'yo, kuha ka ng ganito, kuha ka ng ganyan, yan, kainin mo yan, tikman mo rin to, ganyan pa yan. Tapos sasabihin niya pa minsan na, okay na ba? Maano ba yung kanin? Maunti ba? Kuha ka pa. O gusto mo pa ba nito? Masarap ba yung ganito? Gusto mo ba ng ganyan? Minsan ganun pa. Na sobrang thankful ako. Yung minsan, sobrang pagod mo, nababawi sa ganun. Na pag masarap pa yung pagkakaluto mo, nandiyan pa yung tatapik sila sa balikat mo na, Angie, yung pagkain ko ayos daw, masarap daw, ganyan. Syukuran, ganun pa. Syukuran, kasi yung pagkain okay, masarap, ganyan. Sobrang thankful ko. Hindi ko man laging mapakita sa kanila na grateful ako sa lahat-lahat ng na-experience ko dito sa Saudi. Pero sa puso ko, alam ni Lord yan kung gaano ko palaging nagpapasalamat sa mga ganong simple gesture na pag-appreciate nila sa akin. So, ayun. Sa iba-iba kasing katulong na nakikita ko, yung iba nagpo-post sa Facebook, sa mga groups, o kaya naglalabas ng rant sa social media, or dito rin sa ibang katulong na nakasalumuha ko sa bahay ng amo ko. Walang maayos na pakain, tapos minsan kapag maunti yung naluto, hindi ka pa bibigyan ng parte mo, sila muna kakain. Pag natapos sila kumain, sasabihin, punta ka dun, kumain ka dun sa ang mga tira-tira, ng mga pinagkainan. Lalo kung may bisita, danas ng ibang katulong yan, na hindi mo na sila papakainin hanggat hindi nakakakain lahat ng tao sa bahay. Tapos kapag tapos na kumain yung mga tao sa bahay, dun papatira sa mga katulong yung tira-tira. Nakaka-offend, nakakawalang gana magtrabaho pag ganun. Nakakababa sobra. Ewan ko, pag sa akin yung ginawa siguro, tapusin ko na lang yung trabaho ko, tas matulog na ako, kaya alisan ko na yan. Parang ganun ang parang mahahabag talaga ako sa sarili ko. Kaya dati nung bago ko talaga, palagi ako may pa-indumi sa sarili ko eh. Kasi kung dumating mo yung ganung senaryo, handa ako, meron akong maluluto, hindi ako aasa dun sa mga tira-tira. Pero thankful naman ako talaga kay Lord. Hindi ko dinanas yung papakainin ako ng tira. Pero kapag may mga senaryo kasi na maraming bisita, maraming naluto. Pero sila lang din kumain. Tapos, yung mga party na hindi naman nila kinamay, tinatabi pa. Tapos, kinabukasan, pwede mo isangag yung lutuin mo ng maayos. Ganun. Hindi naman yung masasabi mo na lahat na yan nalawayan, kaya hindi na para kainin. Hindi ganun. May mga senaryo na may mga party talaga na hindi nagalaw kasi mga busog yung mga guest, mga busog yung mga lalaki na kumain. Walang guest. Kapag may mga bisita naman, hindi na ako kumukuha ng kanin yan kasi hindi ko alam kung may sakit dun sa mga bisita nila. Kapag maraming tirang pagkain, hindi na ako nagtatabi ng para sa akin. Pinapadala ko sa ibang katulong o kaya pinapadala ko dito naman sa
sa rep lang nila, madam, nilalagay ko lang dun, pero hindi ko ginagalaw. Tapos pag napansin niya, oy, ba't di ka kumakain ng ano, ilang araw na to dito, tapon mo na. Tapon ko na. Pero pag sila lang, kunyari, 'di ba 5 lang, 4 lang sila sa bahay, minsan 5. Kapag marami natira sa kanin nila at yung parte ng kanin, kunyari sa isang malaking sahan, yung parte na to hindi nila nagalaw, as in walang fingerprint or walang lubog ng mga kamay-kamay nila. Yun lang kukunin ko, tapos kinabukasan isasangag ko talaga yun, yung sangag ng sa mainit na apoy. Lalagyan ko pang bawang para mategibles yung kung ano mang nandun, 'di ba? Mas pwede na yun. Buhay naman ako ngayon, wala namang problema, 'di ba? Diskarte lang, minsan talaga diskarte. Pero yung dinadanas ng ibang katulong, na sobrang nakakahabag din talaga, at laking pasalamat ko at hindi ko dinadanas. Pero kung siguro ako yung malalagay sa ganong sitwasyon, nakakapanghina yun. Sa pagkain na nga lang sana tayo makakabawi, tsaka sa pahinga, kasi buong taon ka magtatrabaho dito ng 2 years, diba? Tapos hindi pa nila mabibigay sa'yo. Nakakawalang gana magtrabaho pag ganun. Number 5 is hadiah. Ito naman yung hindi ako makaka-relate eh. Sa social media, marami kang makikita. Magpo-post yan mga may pahadiah na gold, may pahadiah ng libo-libo o kaya 100 talaga. May pahadiah ng mga gamit or gadgets. Never ko yung dinanas dito. Every Ramadan, mataas na yung 50 real sa akin. Pero pasalamat pa rin ako kasi kapag Ramadan maalwan lang eh. Tsaka gamay ko na, 'di ba? Hindi na ganun kahagard, kahanash. At tsaka ayun nga, sa 5 tips na to, 4 yung nakuha ng amo ko. Yung sa pagkain, respeto, yung sa binibigay nila sa akin privacy, yung binibigay nila sa akin, yung binibigyan nila yung oras ng pahinga ko na maayos, tapos yung tinuturing kang parang pamilya, extended family ka, tinuturing kang parang anak, nagkikare sa'yo kahit papano. Kuha nila yung 4 na yun. Kaya itong 5, kung hindi man nila to hindi na ako para mag sa kanila, yung magtampo or what. Iniintindi ko rin kasi nga sa pamilya na to, 'di ba? Si Baba lang ang mayroong sustento ng gobyerno. Si Madam wala, nakaasa lang kay Baba. Ultimo yung mga pambili ng deodorant, mga shampoo, si Baba lahat. At naaambunan na siya ng kaperahan. Kapag napunta kami sa Abha, yung kapatid niya doon may kapansanan na nakakakuha ng sustento sa government, ayun, nagbibigay sa kanya ng pera tsaka mga bagong damit. Pag pumunta talaga si Madam doon sa bahay noon, uuwi talaga sa bahay namin na may mga bag na dala. Nagmumol sila magkapatid, tinitreat niya si Madam. Kaya iniintindi ko din, kung hindi ako mabigyan ng hadiah, okay lang. Ginawa ko naman yung part ko, nagtrabaho naman ako na maayos. Diba? Nakakain din naman ako ng maayos, pinapasahod naman ako ng maayos, okay na yun sa akin. Ako ay nagsasana all na lang sa mga nandun sa social media na nagpo-post na paldo-paldo sa hadiah. Sana all na lang, di ba? Kasi dito, iniintindi ko sila. Tulad ng pag-intindi nila sa akin. Kaya hindi para magtampo or maghanap or magkumpara. Sana all na lang, di ba? So, ayun, yung 5 tips namin. Type 5 tips ko na nakakita ko rin naman sa iba na kinukonsider nila ako na nasa mabuti akong amo. Hindi rin naman siguro ko tatagal dito kung hindi sila ganito sa akin, 'di ba? 5 years hindi yun biro, 'di ba? May mga struggle akong pinagdaanan dito, pero ito isa sa mga ko, palagi kong tinitingnan sa kanila. Yung nasa on time yung pasahod, ganyan, meron akong privacy. At saka tatlo din kasi yung bahay ng amo ko. Sa 3 bahay na yon, yung mga na-experiences ko, hindi rin naman talaga biro. Pero sa paulit-ulit na pinaparanas nila sa akin to, na kasi, minsan na sasapawan nung pag-intindi ko sa kanila at saka pasalamat ko sa kanila. Kaya binabaliwala ko yung mga minor na mga hindi namin pagkakaintindihan. So, ayun lang. Guys, sana meron track tong chikahan natin. Sana medyo
nalinawan kayo. Magulo ako magkwento, alam ko naman. At thank you sa pagtapos ng video na to. Nga pala, shout out kay Maring Aisa na nanonood ng vlog ko. Sana yung kausap mo, Mars. Sana siya na. Amen. Please like my video, try to share, and follow na rin para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang videos. Thank you and God bless you all. Bye-bye!